views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Ditay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't Yes, good morning! It's Saturday na naman po. Double R sa Radyo Bandido. Magandang umaga. Sana hoy, nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang umaga, Kuyang Ruel. Yes, magandang umaga, Kuya Ricky. It's a ghost month daw para sa mga Chinese. It's August 3, 2024. No? Pag sinabi bang ghost month, ano ba yan, Kuyang Ruel? Actually, sa mga Chinese, yan yung time na... Pero yung ghost month kasi ang pinaka Something bad matindi, para ba? Ganon? Hindi, yung mga spirit lumalabas. Aha. O para Ba't hindi November? Hindi, Sa mga Pilipino, November naman. sa Pilipinas, diba? di ba, yung undas is every November 1, di ba? Okay. Sa Chinese kasi may tinatawag sila every April naman yun. Yung April? bibisita ka. Sa April. April yun. Itong sa Chinese August. calendar. Itong August naman. Ito naman yung naglalabasan yung mga spirit. So, talaga? lumalabas sa Chinese calendar, itong August is 7th month. Oh. Pagdating ng ika 7th month, tapos sa 7th, 15, yung mid ng July calendar ng Chinese, yan yung dyan lumalabas. Kaya yung iba nag-aalay. Para sa mga So, paano spirit. ma-throw away ang mga bad spirit na to sa Chinese culture? Hindi, actually, ang sa tradition, nag-aalay sila para doon sa mga spirit yung kakain. Pagka sinumulan mo na, dapat every year, walang patid yan. Ganun. Kasi kapag, start ka this year, next year, start mo, tapos biglang stop ka, siyempre yung mga spirit, alam nag-aalay ka So, pupuntahan nila. After hindi mo tinuloy, nagagalit. Kaya kung hindi mo kaya mag-alay parang forever, huwag ka na mag-alay. So, ano naman mga bawal daw pag August? Totoo bang bawal magpakasal? Bawal magtayo ng negosyo? Actually, Tama ba? In ordinary layman's term, kasi kaya ayaw nila mag-start. For example, mag-start ka ng construction during ghost month. Okay. Naglabasan yung mga spirit. Anong Makatamaan nangyari? mo. Pero kunwari, Mabulabog sila, parang gano'n. hindi mo alam, di ba? Minsan may tatamaan ka, di ba? Yung iba naman construction, for example, may inimpisahan, dire-diretso, okay lang. Kasi alam na ng mga spirit na may construction doon. Gaya na pang mag-start ka pa lang, biglang natamaan mo, baka malasin yung lugar. Gano'n may gano'n paano pag naman, yung magpapakasal, baka maghiwalay. Ganun ba yun? Baka multuhin. Hindi, kasi since ghost month, parang nakaugalian na ng mga Chinese na ayaw nilang magkaroon ng mga activities, celebration during ghost month. Ghost month. So, kailan nagsimula ang ghost month? Itong August 1 na ba? Up to what? Actually, ang ghost month this year is August 4. Bukas. September bukas 3. Hanggang September 3, Napaaga. Usually, ang ghost month is mga August ng mid of August. So, yung mga ganong period, medyo kalma-kalma lang. Kalma-kalma. Medyo ingat-ingat din. Gaya nga, mo, pagpasok ng kahapon, Kuyang Ruel, nakita naman natin, no? Mamaya, baka may panahon si Chairman Nelson Tim, makausap natin.
dating chairman ang ngay kagawad dyan sa Barangay 289 Zone 27 sa Binondo na nangyaring insidente. Nakakalungkot, Kuya Roy. Sandali lang yung sunog pero 11 ang namatay. Oo nga eh. Hindi ba? Nakakalungkot kasi medyo na trap, di ba? So ano ba mga dapat ngang gawin dyan, no? Kung gumagawa tayo para ma-interview rin ang Bureau of Fire Protection eh. Kasi di ba maraming lumang gusali na to eh. Sabi 1950s pa raw eh, no? At ginawang bed spacer pa. Oo. Pinaupahan. Sa mga trabahador yata rin eh. Nakakalungkot, no? 5 yung babae raw eh. Ang nasa Wirot at magkakasama sila. Mamaya talakayin natin yan, Kuya Roy. Pero bago yan, para manalo sila ng load, siyempre, nahatid ng Motoman. Ano bang yan ang Motoman? Para sa safety mo to, ang tanong natin tamang-tama dyan sa Motoman eh. Oo. Tanong natin, Kuya Roy. Anong dapat gawin sa mga kamote riders? Tama ba? Istulong yung sa camera yung anti-kamote bills. Kumbaga Anti-kamote yung bill, pag sinabi nga kamote, ba't nga masyado, yung root crops ang sarap kayang kainin, ba't sinasabing kamote, no? Kasi nga siguro yung kamote, yung kakamot ka ng ulo. Kaya sinabing kamote. O di ba kumakamot ng ulo, no? Kunyari nabangga. Ito kasi yung mga aangangang mga motorista, o particular na rin yung mga mga riders, no? 'Di ba, na hindi alam yung tamang pagmamaneho. Yung sinusulong sa camera para walang responsibility kung nabangga ka nang wala ka namang ginagawa. Parang yung nangyari sa Skyway, nakita mo 'yon, 'di ba? yung pang sinalubong may dapat kita-kita na kagad yun, di ba? Pero anong nangyari? Nakulong yung driver. Ba? Siguro naman din nakulong. Siguro parang siyempre may namatay, so kailangang imbestigahan. So, nagkaroon tuloy ng trauma raw yun eh. Hindi naman niya alam na sinalubong siya roon eh. Sa kabilang lane dapat yung tumakbo eh. At hindi ka pwede mabagal doon kasi ang minimum nga ng expressway 80. Pag nasa Skyway ka naman 60 lang. Aha. So yun ho, ano ang masasabi niyo sa anti-kamote bill na sinusulong ngayon sa Kamara ng nila I think taga Davao del Sur mamaya ng congressman at ng ni Nograles ng PBA party list, no? Miss Nograles, no? At ito'y para maprotektahan din naman yung wala namang ikaw sumusunod ka sa batas ng motorista, may pasaway. Tapos ikaw pa malalagot. Kaya ano bang masasabi niya sa anti-kamote bill na yan na sinusulong ngayon dyan sa Kamara? Okay, ay bigyan nyo lang sa amin ang inyong opinion, reaction, komento dyan. At syempre, mahalaga po sa amin ng i-share nyo ang live episode namin ngayong araw na to o August 3, 2024. At mananalo kayo ng GCash load sa aming programa. Tapos, yan. Saan ka ba makita? Wala na nga namimigay na naghihintay na nga tayo ng namimigay. Dati kumakalat ng angpaw September pa lang eh. Ngayon hanggang matapos yung Christmas naghihintay ako, walang dumarating. Kasi nga raw, Kuya Red, baka multo hindi. Uy, shout out daw kay Jude Hiccup. Siyempre kay sorry Lam ang magandang umaga. Kay Luz Papa, good morning. Kay Jason Abolencia, Basantos Tan Maabig, Kabausan, Pilipinas. Kay Romel Kayab, good morning at SD. SB. Baka SB yung sa palok, may tumatakbo doon, SB. Good morning, ate baby. Yan. Okay, basahin na natin itong mga piling-piling balita. Kuya Ruel, taas sweldo. Ito, good news ito bagong-bago na ito. Taas sweldo raw at allowances sa mga government employees inuutos na ng Pangulong BBM sa ilalim ng kanyang Executive Order number 64 para umano makasabay para makasabay sa epektibong serbisyo sa gobyerno at para makasabay rin sa taas ng bilihin na nararanasan natin ngayon ang mga empleyado ng gobyerno. Good news yan. Taas sweldo na raw allowances kaya yung mga nagsiselfon na dyan, magtrabaho kayo. Tinaasan na, baka humiling pa yun ng date tip. DOJ hindi harangin ang Interpol sa pagpasok sa bansa sa pag-aresto sa mga ICC suspect
sa drug war ng dating administrasyong Duterte. Oh, bawal yung ICC pero yung uhuli hindi pwede. Pwede. Kaya takot na takot si Senador Bato na eh. Pambira, PNP chief ka, takot na takot eh. No? Vice President Sara Duterte, meron pa ring 300 na bodyguards ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla. BP Sara nangangamba raw umano sa seguridad matapos alisin ang 75 na security detail. Nangangamba pa ba? Ang dami, 300. Petisyon laban sa pagpapalipat ng mahigit 90 billion PhilHealth funds sa National Treasury inihain sa Korte Suprema. Oh, nagpetisyon diyan si pinangunahan din ni diyan ni Senador Coco Pimentel, no? Kasi maraming issue binong pondo ng PhilHealth ililipat mo sa National Treasury. Pero sabi nila interest daw to. At parang share ng gobyerno, hindi naman daw ng Parang mga investment. contributor. Oo. Hindi raw mga contributor. Okay, ito nga anti-kamote bill, inihain na sa Kamara, nag-alalayong maging case-free ang sinamang motoristang biktima ng mga pasaway na chopper o riders. 22 na senador nagsumite ng resolusyon humiling na pagsuspende sa implementation ng Public Transport Modernization Program. Oh, sa Lunes merong unity walk yung mga pro modernization. Hindi naman makakaba siguro eh. Eto nga di ba? Nandun na sa dulo bilang hiling yung 22 senador na ipatigil. May politika rin kasi malapit na election. Dating presidential spokesperson na attorney Harry Roque, pati ang kanyang asawa imbestigahan sa pagkakandong sa most wanted na Chinese national na nagtago sa kanyang bahay diyan sa Taguig, Benguet. Dating economic advisor ni Duterte na si Michael Yang pinaaresto ng Kamara matapos mabigo dumalo sa pandinig sa Committee on Dangerous Drug. Pero sa latest si Michael Yang wala na raw rito sa bansa. Definitely nagtago na nasa Bumalik ibang na. lugar na raw. Umuwi na. Senador Robin Padilla. May paknabang rin tayo rito kay Senador Robin Padilla. Nagpay ng resolusyon para sa hiling ng pagban sa political dynasty sa bansa. I mean, parang ano raw to? Diniscuss na natin yan eh. Parang kasi wala pang batas ng political dynasty. Wala pang law. Pero yan yung pinag-usapan natin last time nung Ito ba? inimbita natin si attorney. Daming offshore tagun-tago talaga yung At saka sa ibang bansa yun. nag-deposit. Pangalan niya, pwede bang yun? Ginamit na pangalan George Erwin Garcia. Nagbuhulog ng $100 kung active pa natanggap sabihin pero nagbigay si Pero alam mo yung mga ganun bago ka mag-open katakot-takot na at saka mga papeles na dokumento ibibigay. dapat ipupuno Sabihin, muna. baka naman may kapareho ng pangalan si ito yung sa usaping na tiyatalaki natin na una tayong naglabas Miro. ito sa Miro system, yung Comelec na 18 billion na din. nag-file si Congressman Ega Iriza, dating Congressman Caloocan, na nag-file siya at hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa usapin na ibasura na yung 18 billion deal ng Comelec sa Miro system. Ito na nga, nakakalungkot, 11 katao namatay sa naganap na sunog sa isang apartment dyan sa Binondo. Mga biktima na suffocate, na sanhi ng pagkamatay. Oo nga na pinag-usapan natin yan, Kuya Ruel, hindi na usually fire drill, di ba? O lalabas sa exit, di ba? O duck Lagi hold na tinuturo yung fire drill kung saan ka pupunta. Dapat i-disseminate mo at turuan mo yung mga tao. Pag nasa loob ka na, na-trap ka, anong gagawin? Anong gagawin? Dapat yun na lagi ituturo kasi wala namang namatay na nakalabas. Lahat yun. Namatay sa loob. Kasi kaya gagawin mo, babasa ka ng tela sa tubig, ilalagay mo ng tubig, ilalagay mo sa face mo, dapat ganun. Kasi yun ng hangin, no? Kasi Tsaka yung carbon usok. dioxide carbon monoxide na namamatay yung tao. Nasa suffocate. Lalo na kung may hika ka, makaamoy ka lang mawawalan ka na ng malay, hindi ka makahinga. Oo. Kaya yung sanhi, na namatay yung Namatay labing muna bago nasunog. Oo nga So, naramdaman kaya na, nakakalungkot nga, itong mga pamilya, nakikiramay ho tayo dyan, sa labing isang tao na matay. BIR! Ito, habulin na mga skin entrepreneur na nagpe-flex sa social media ng kanilang mga kayamanan. 3 trilyon naman ang
target ng ahensya ng BIR bago matapos ang isang taon, pero sabi ni BIR Commissioner Romeo Lago Jr. medyo hirap silang makolekta itong 3 trillion na target tax collection nila bago matapos ang 2024. Okay, ang balitang yan siyempre hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. yan po ang King's Herbal Supreme Capsule na Bilibili sa lahat Mercury ng Mercury nationwide. Nationwide. Yeah, thank you King's Herbal. Okay, nagre-ring na. Batiin ko muna to ang aking kaibigan na si Pastor Erwin Castillo ng happy birthday. At siyempre, pa-shoutout daw tsaka greetings sa mga masisipag na staff ng BDO Elcano na sila MJ, Ma'am MJ, Miss Nikki, and Miss Crency. At siyempre, batiin din natin yung staff ng Ye-Light sa 999 third floor. Tinulungan ako kung anong mga ilaw ang bibiling ko. Okay, siguro i-text na lang muna natin si Kagawad Nelson T ng Barangay 289 Zone 27, no. At nasabi na natin. Pero kung busy siya, baka maraming ginagawa kasi yan. Tsaka siguro mag-update. Napasugod pa dyan si Kuya Roel, dyan sa Binondo raw, si DG Secretary Benhur Abalos. Pa-check. Ngayon naman may si Mayora Hani Lacuna na paimbestigahan, no? I-check daw ngayon kung kailan may nangyayari, tsaka i-check yung mga gusali. Baka may violation na nasa building code. Ang haba ng panahon, Mayora, hindi mo ginawa yan tsaka pala pag nangyari, doon na tayo action no? Ayun ang walang prevention no? I-check dapat yung mga lalo na mga lumang gusali sabi 1950s pa raw yung gusali na yan. No, nakakalungkot na nagamit ang bilang nadamay sila kasi ibang building yung sumabog yung ganun ba? Oo. Parang nadamay lang sila. Oo, siyempre sa ilalim. Pero nasa baba sila. Sa taas sila. Nasa taas sila, isang babae sumabog na na LPG ng isang eatery. Oo, so pakita nga natin do sa video, mayroon tayong sinend kay Ariel. Yan. Naglalakad. Parang mga tao naglalakad. Biglang may pumutok na. Okay. Sa iskinitan ng Carbajal yan. Yan. Di ba? May apoy na. So, hindi ka na makakababa Sa baba. Oo. Ayan, saan yung fire exit niyan. Di ba? At kitang-kita sa mga nanonood sa amin sa GMA for the Box, sa Sky Cable Channel 224, sa mga lahat ng digital boxes, piniplay natin yung nangyari bago tuluyang ng cost niyan, Kuya Roel, sumabog yung LPG. At kaya ingat sa paggamit ng LPG. Yung baba kasi parang eatery yun no? Kainan yan. Ito yung Carbajal dyan sa may magkabila niyan, yung Luchenko tsaka Dasmariñas. Luchenko tsaka Quintin Paredes. Quintin Paredes, oo. Okay. So piniplay nga natin. So ingat-ingat ho talaga sa paggamit ng mga LPG, no? Siyempre umaga Alam mo na pag umaga, 'di ba, breakfast. So talagang puspusan ng preparation. Hindi kaya may depekto yung mga LPG na yan. Dapat i-check din. Diba kasi may mga dekadenteng mga nagbebenta ng LPG, mga kinakalawang na pitulturahan lang. Okay, mga hose, 'di ba? Ayun, may singaw na. Hindi pa napapansin. Delikado talaga ang LPG. Ang hose dapat pinapalitan niya kasi sa tagal lumulutong yan. Oo, diba? Lumulutong. Tama. Ay, nako. At kaya nga nakakalungkot, may 11 namatay. In just span of, wala pang 1 hour, Kuya Ruel no? Wala pang 1 hour Nangyari sa something 7:25. Natapos mga 8, pero inapula ng mga bandang pero kung ano na lang yun, mga konting mga apoy, usok-usok na lang, no? Nakakalungkot. Iskinita pala siya. Iskinita ang Carbajal Pero dyan, mabibili mo yung mga magandang prutas. Oo nga Na medyo mahal. Medyo mahal ba? Medyo mahal ba? Pero quality naman, di ba? So, medyo mahal, Ganun ba? Anyway, sa ating tanong na kayo ba ano ba masasabi niyo din sa anti-kamote bill na sinusulong ngayon dyan sa Kamara?
Lalo na recently, Kuya Roy, di ba? Alam yata ni Ariel din dyan yung nangyari dyan sa angkas tsaka yung van eh. No? Sa baba natin lang. Sa baba lang natin yan. Nagbatigasan sila eh, no? Actually, di naman talaga parang sinako ba nung van yung ano, yung... Hindi, parang hindi rin eh, di ba? Hindi naman Kasi- masyadong ano naman tong Oo. driver, di ba? Pero pag sila naman nagkumat sa'yo, parang baliwala sa kanila. Ito nga isa sa mga banggitin natin si Ann. Sabi, maganda po yan para mabawasan mga aksidente sa daan. Yan po kasi ang pinagbumulan ng aksidente. Hindi, parang inaano rito sa anti-camote bill para alam nyo, parang walang liability dapat yung nabangga. I mean, hindi siya i-hold o parang siya pa yung kakasuhan. Siya na nga yung binaga, nakahinto ka lang diba? Nakita ko nga diba, nasa stoplight, nakahinto yung sakyan, ang bilis ng motor. Nabangga niya likod, tumilapon siya. Kaya nga, ito si Cherry Silly, maganda yung batas na yan para sana mapatupad kasi maraming batas pagdating sa implementation hindi raw maipatupad. Si Admari sabi, maganda po yan, madisiplinahan ang mga pasaway ng mga driver. Dapat bantayan din ng mga organisasyon na under the table. Kaya marami rin nakakuha ng driver's license. Di ano yan, kawing-kawing na yan, Kuya Ruel. Pati LTO na. 'Di ba? Kasi di LTO paano nakakuha ng ano yan. At saka siguro ito, 'di ba, i-penalize din ng mga like ng mga bubit, ng mga Grab o angkas, yung mga ano nila, yung mga riders nila. Kasi bago sila pumasok diyan, 'di ba? May matinding training at kwalifikasyon. Kung alam nila yung rules. Tine-check di ba? Yung rules. Pero sa nangyayari, mukhang iba yata sa reality. Kung saan pasingit. Tapos, ito, gaya nga yung nakita natin, dito lang ho nangyari sa may Makati Ave, kanto ng General Luna, yung van tsaka yung angkas rider, nagmatigasan. No? Kasi nga, ang feeling ng angkas driver, Nag-overtake. Nag-overtake, di ba? Counterflow. Nag-counterflow. Sa totoo naman, lahat sila nagka-counterflow. Hindi, tingnan mo mas ikaw, di ba? Nandun na, di ba, yung four lanes. Dalawang lane papunta sa'yo, dalawang lane. Let's say, papuntang south and papuntang north. May kita mo na sa gitna sila, tapos lalabas sila. Pero sila pagalit. Yan. Kumbaga, maraming mga riders, hindi naman na siguro natin nila lahat, ang walang alam sa batas traffic. At nakita natin din yung pedestrian, Kuya Ruel. Nakikita mo yan. Pedestrian, tumatawid ka. Habulin ka nila. 'Di ba? Nakita ni pedestrian, 'di ba, sa batas yan, nasa batas yan. Once may nakita kang pedestrian lane, mag-slow down. Or huminto ka doon sa mismong sa lane. Papatawin mo muna. Huwag kang tumungtong sa mismong pedestrian lane. Pagka there's a stoplight, 'di ba? Makikita mo yung sasakupin pedestrian nila. lane. Hindi ata pedestrian lane, motorcycle lanes yun. Sasakupin nila no? Sasakupin nila, Oo nga, pero sa ibang bansa, sabi mo, Bawal ano pang talaga ginagawa dyan, Kuya Roy? May penalty kagad. Tapos, yung insurance mo, pataas ng pataas. Kaya takot sila mag-violate, traffic violation. At saka may nakita pa ako, di ba? Kaya nagparada sa no parking, ang ginagawa ng mga tao, pinipinturahan yung sasakyan Oo. Di ba? Yung iba nga nakita ko naghuminto di ba? Talagang tatapakan yung sasakyan mo. Hindi sila iiwas, di ba? Yung yung pedestrian. Nandun ka naka-park, nakahinto. Akit na yung hood mo. Wala silang magawa kasi sila yung... Kita mo sila. Walang magawa kasi mali sila, di ba? Dito gawin mong ganun, magagalit pa. Away na. So nakakalungkot to yung mga ganyang pangyayari na dapat na simpleng lang yan, disiplina lang naman sa kalsada no? Diba? At saka hindi nila yung nawawala sa atin, yung respeto Dapat i-respect mo, di ba? Pedestrian is the right of way. Tumatawid yung tao nasa pedestrian. Hahabulin mo. Tapos sana kung sa likod, hindi, habulin niya. Tapos sa unahan mo dadaan. Dapat yung mga ganun automatic, tinatanggalan ng lisensya. Kasi hindi yan sa siguro hindi sadya. Bigyan ng masyadong hash tanggalin naman. Bigyan ng penalty. Hindi kasi bago tayo. Ako bago ko makakuha ng lisensya may test drive So pagka nagkamali ka, automatic hindi ka bibigyan.
Doon sa test pa lang, failure testing ka. pa lang. Ito with automatic, hindi yan ito, talagang failure. Dapat tanggalan. Tsaka dapat na-anticipate ng gobyerno, pag nakita nila dumarami na yung mga motor. Dati, ang mga gumagamit ng mga motor, mga Bombay lang no? Oo. Nakita natin. Maraming delivery, riders, di ba? Kung maganda, dapat i-anticipate din yung mga gano'n na paanong solusyonan. Yung simpleng riding and tandem man, di ba solusyonan? Kung paano Kaya mahuhuli. nga sabi ni Madam Marlene Crag, Ano sabi ni Madam more Marlene power Craig? daw sa atin. More power din sa inyo. Namimiss ka na Marlene. namin. Every Wednesday si Madam Marlene Craig. Yan. Sabi ni Merlinda Valencia, okay naman yan para may malinaw na batas para sa kanila. Pero ang kamote riders kasi sa Metro Manila lang ata pagdating sa ibang probinsya, hindi nila alam kung ano yung kamote riders. Ay, kakamo to ng ulo, hindi naman yung root crops yan. Hindi Kakamo marunong ng ulo. Kaya tinatawag kong kamote ulo. hindi marunong sumunod sa batas. Di ba ang kamote, bingko-bingko yan eh. So ganun din sila Kaya tinawag na kamote. Kamote to walang alam. Sabi Kakamutan ng ulo. naman ni Jason na Valencia, pabati po kami dito sa barangay Mamalingling, Dagupan City. Ang family kaya Biab at Abulencia, lalo na yung gwapo naming barangay captain na si Engineer Calvin De Venecia kaya Biab. Okay, dumalaw kaya tayo Engineer, dito. Sa Dagupan, maraming sarap ang bangus dyan, Kuya Oo, Ruel. sabi ni Islan Gabriel, good morning sa inyong dalawang paring Roel at kasamang Ricky at kay Lourdes Alcantara, more power sa inyo station. Good Thank morning, Ate Lourdes. At sa kanyang mga anak na mababait, si Rizalyn, si Ashley, at si Marjorie. Yan. Okay, sa oras na 10:26. Babati lang natin sila, Kuya, sila Sergeant Caranto, 'di ba? Sa kanilang Batch 96 na reunion. Congratulations, 'di ba? Ayan, Bravo. 96 Bravo. Bravo. Oo. Mahirap pala maging pulis nung araw no. Ang tindi raw ng training nila, sabi ni Sargento Caranto. Good luck ho at congratulations sa Batch 96 ng Bravo ng NCR. Congratulations kay Sergeant Rolly Caranto to be Teniente. Official na. Okay, baka maraming ginagawa si Kagawad Nelson T. Kasi nga mayroon din niyang business. Pero may mga prutas doon At natamaan pala pati yung Holland. Nakakalungkot. Indisgrasya talaga, hindi natin maano. Pero nakakatawa naman, ngayon ang uli mag-inspeksyon ang building official ng City Hall. Kasi may nangyari na aksidente. Oo, ngayon lang nila sisilipin kung kailan may nangyari na. Ba't hindi sila mag-round up nung nung inspection na yun? Di ba may mga building na walang elevator. Di ba pag may 5th floor na o 4th floor, kailangan na ng elevator, Kuya Ruel? Up to 4th story. Pwede pang maghihagdanan. Pag ang 5th floor na, tsaka maski na naman nasa 6 or 7 Pag during fire, earthquake, bawal ka gumamit ng elevator. Hindi, pero yung mga building na gano'n, dapat may elevator na. Diba? Hindi kasi hindi mo masabi kasi yung pagbago ng batas ng ordinance after let's say nagkaroon ng ordinance this year. So yung mga dati hindi mo na alam ang pag-iba mo Hindi, pero yung National Building Code parang nire-require yata yan, di ba? Pero kung ang building mo is tsaka yung fire exit, mahalaga yan. Di ba? Yung doon may fire exit pero makipot daw, hindi raw masyadong nagamit. Dahil nga pang residential yun ginamit nila, di ba? Maraming nag-bed space. So parang hindi na yung lugar na yun. Hindi naman talaga actual pang bed space yun. 2 to 3 lang. Naging 11 o naging 10 which is so congested sila ron. So congested. Nakakalungkot nga ho talaga yung pangyari. Yung bunga, umaga-umaga, yun ang bunga doon nung balita kahapon dyan sa may Binondo. Sa Barangay 289, Zone 27 Pero siyempre, na yan. congratulate din natin yung mga bumbero at saka mga police. Na, pero ang bilis sa 7 plus 10 na tapos na, di ba? At may mga bumbero rin naman dyan na naka-standby dyan sa Binondo. Anyway, sa oras na 10:29, ang oras hatid sa inyo ng Sopetec Appliances. Patok na patok ang Sopetec ngayon At dahil nga nakita nila lahat ng kaya pala nung bibili ako may Sopetec Appliance ba dyan,
Anong bibili nyo? Aircon? Yun, wala pa sila. Soon to be pa lang yung... Hindi, may hirap ang aircon kasi you have to follow since may free on yan. Dadaan niya sa DNR. Kasi delikado rin sa kalusugan, no? Yung, anyway, sa ating pagbabalik, naku, susubukan rin natin sana makausap si Konsehal JTB. Alam mo, Kuya Roel, may gulo dun sa City Council nung Webes, no? Kagulo rin, gustong magpalit ng liderato, no? Makibalita tayo kay Konsehal JTB mamaya kung na-contact na. Sa ating pagbabalik, wag ho kayong alis. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Yes! Nagbabalik tayo. Yes, 33 minutes, makalipas ang ikasampu ng umaga. Ang oras, siyempre, hatid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts. Yegi Ben, 100% cotton yan. Lahat ng klaseng, dati white lang ang meron siya. Ngayon, lahat ng klaseng kulay ng t-shirt maganda meron siya. yan pagpapasokan. Siyempre, kailangan mo ng mga undershirts. Maganda ang BTS dahil 100% cotton yan. Yan, hindi ho mainit yan sa katawan. Thank you Eggy Ben. Okay, alam mo ba ako yung rule napakainit at nagbabiral pa nga yung sa capital city ng Maynila kasi ito kaya pinag-uusapan dyan sa City Council. Nagkaroon ng rigo doon at nagkagulo pa ron sa loob mismo ng session hall ng plenary ng Manila City Council. Ito kasi nga, nakita mo naman, di ba, tumalon yung 17 na kay Yorme Isko. At ang natitirang 21 Okay. kay Mayora Hani Lacuna. Gusto kasi nito na mapalitan na dahil dominant minority na sila Kung titingnan 17 plus may yung 4. Kasi nga kini-question nila yung pagiging minority floor leader ng kapatid ni Mayora Hani Lacuna. Paano nga sabi nga ni Konsehal Avis paano mo ma-check and balance yung kung ang kapatid mo
minority floor leader doon. Dapat kaya ito naglikod doon sila. At kasama dyan ang kaibigan nating birthday boy na si DJ Bagachi. Ganun ba? Oo, na sumama sa kampo ni Yorme Isko Moreno. So gusto nilang i-dominate na, palitan ng liderato ng minority at sila na. Kung napalitan nila ang majority, sila na magiging majority, hindi na sa minority. So sila na masusunod. Pero nabigo nga sila dahil kulang sa numbers. 17 lang, di ba? 17 lang. Expect nila na gano'n. At may mga hysterical moment pa dyan, may mga emotion pa dyan, talaga nagsigawan pa at natagalan at bago nangyari, nagkaroon ng botohan at may sasabi nga, respetuhan, parang nawala yung respeto ron, bastusan na. Ganito talaga sa politika. Sabi nga, ano ba sabi ko, Roel, walang permanenteng kaaway. Walang permanenteng kaibigan. Ano lang permanente? Interest. Yun, ano ba interest? Yung para sa kanila. Sa kanila. Ay, nandito na pala, nasa online na pala si Honorable Joel JTB Villanueva. Ng Sampaloc yan, 40th Street. Ako, mahal na mga taga Sampaloc yan. Mula yan sa barangayan, Kuya Rel. Alamin nga natin kung tunay na pangyari. Baka malaman natin iba pang gustong salubin ng dominant minority ng City Council. Magandang umaga, Konsehal Joel Villanueva. Magandang umaga po. Apo si Ricky Suha, kasama ko po si Rogelso. Kayo po yung nasa programa ng Dawala sa Radyo Bandido. Ricky, magandang umaga po sa inyo. Opo, gusto naming malaman, kasi ikaw yung parang nangunguna ron ng pag-question o pag gusto nyo magkaroon ng reorganization, bigyan nyo nga kami, lalo ng mga nakikinig sa atin ngayon na mga Manileño, ano ba nangyayari nga sa City Council? Ay, opo, puti po natanong po ninyo para sa Batang Manila. Ganito po ang nangyari diyan. Sa kasalukuyan po, komposisyon, 38 po ang mga konsihal. Opo. At yung 17 po dito ay nag-issue ng kanilang mga chairmanship sa mga komiting pinanghahawakan. So, ito po ito. At pagkatapos po namin mag-video, kami po ay nagdeklara na umaalis sa hanay ng mayorya at kami ay nag-a-align sa hanay ng minorya. So, all in all, 17 po kami at meron pong sinasabi nilang 4 na minority group na kasama namin. So, all in all, 21 po kami supposed to be. Majority na. At nangyari po nung nakaraang sesyon, minalis po namin na dahil kami ay 21 na, kami ay nag-move for the reorganization ng minority group. Ang nakakalungkot lang yung kasalukuyang 4, tuhan na, tuduman dun sa mayorya. Kaya ipinagtataka namin, bakit sila boboto sa mayorya? Ganong sila'y bahagi ng minorya. Yun nga, Nakalagay sa aming internal rules, tuhan lamang. Yes, Konsehal, nawawala ka. Konsehal. Mamaya balikan natin bilang nawala lang si Konsehal Joel JTB kapareho kapareho ng Senator Joel Villanueva. Si Tess naman. Pero ang ginawa niya para mapaiba may JTB siya. Kakaiba rin. Kung may Tess naman, ito JTB. Mahal naman ng taga-Sampaloc yan. At okay, balikan uli natin si Konsehal Joel T. Villanueva ng 4th District of Manila, ng Batang Sampaloc yan, Batang Kali yan, ng Kuyang Ruel. At balikan uli natin siya. Yes, good morning uli. Nawala po kayo, Konsehal JTB. Opo. Sige po. Maraming po salamat. Tutuloy ko lang po. So pagkatapos po naming mag-motion for the organization ng minority group, Ariel. Mukhang hindi maganda yung signal ni... Ariel, mukhang wala yung signal ni Konsehal JTB. Lumabas lang si Ariel. Ariel, lang yung linya ni Konsehal, hindi natin siya marinig. Ikot ho kaya kayo, Konsehal. Okay na. Hello po. Ayan, okay na po. Okay na, yan. Ayan. Okay na po. Sige po, maliwanag po. Loud and clear. Yun po. Ulitin ko po na noong pong sesyon,
nag-motion po kami for the reorganization ng minority group. Yes, apo. Dahil ang kasalukuyang bilang na namin, pagkatapos namin mag-manifest na kami minority na, 17. 70 plus 4 sa kasalukuyang minority group daw po. So all in all, yung dating 4, naging 21 na. Yes. So meron na pong dahilan for the reorganization sapagkat nagbago ang bilang. Yes. Supposed to be, dapat kami lang majority dahil Tama. 21 kami. Pero nung nagbilangan po, yung 4 na minority group daw, bumoto kasama ng mga majority group. Yun nga nandun ho tayo na konsel, no, JTB, no, nung Webes. Hindi ba, for delikadesa na lang. Hindi kaya dapat magbitiw na yung 4 tayo sa minority. Yun nga po Yun nga po ang pinupunto namin. Nagkataon pa na ang minority floor leader ay kapatid ng ating mayora. Kasi naman, ang role ng minority, fiscalizer, para natin ng mga usapin sa konseho, paano magkakaroon ng pagbalanse kung ang minority floor leader daw ay kapatid ng ating mayora. Yun nga po sabi ni Konsehal Awisi, ano. Pero lumalabas yung motion po ni Konsehal Monyo Paco, yung sinasabi niyang within the minority ang group ang buboto kung sino ang gusto nilang maging minority floor leader. Yung ubay, tama ba? Kasi sabi ni majority floor leader ni Badjo, ni Atty. Jong Isip, dapat the whole council ang boboto. Ano ba talagang dapat doon sa internal rules nyo, parliamentary rules nyo? Kaya po kung mapanood nyo yung live video na binura na nila. Pag binura, tinatago Yes, Pag binura nila, minanifest namin, binasa ko po yung rules ng internal rules of procedure namin at malinaw pong nakasaad doon na tanging mga miyembro ng mayorya ang siya lamang boboto at pipili ng mga minority leaders. Dahil 21 kami, dapat kami mamimili. Hindi ko kasama yung majority. Kasi nag-elect na sila ng majority. Kaya nagtataka kami, bakit ayaw ipabat konseho yung provision na ang gumawa ay ang konseho mismo. So sa tingin nyo, there's something PC ron sa ganong hakbangin. Lalo na yung kine-question nyo nga nung session nung July 23 na hindi kayo na-impormahan. Nabanggit nyo nga ho yan. Kaya ako yung nag-privilege speech, doon ko po sinimulan masakit po yun. Sabi nga ho namin, tanggap naman namin sila ang may bilang. Wag lang silang magsesesyon ang nakasagot kami. Handa naman kaming lumaban ng harapan. Kung magbotohan, talo kami sa numero, huwag nilang daanin. Pero nyo, nagdeklara na ang Malacanang na pasok. Nagdeklara na ang City Hall, wala nang pasok. Biglang nagkaroon ng session, 2:30, wala tao sa City Hall. Ang masakit doon, kami inabot. At sinasabi nila, dapat daw alamin namin. Pwede bang ganun? Yun nga ho diba? Nagdeklara, kasama kayo doon. Hindi naman kayo first responder like ng mga sa disaster, diba? Kaya kasi sabi nila, narinig ko yung sinabi ni Minority Florida Lacuna, Philip Lacuna. Sabi niya, ang session nyo raw talaga is every Tuesday and Thursday, 2 p.m. Pero during that time, nag-declare nga ng holiday, diba? Tama ho yun. At ang matibang pa ho doon, pinangahawakan ng huling session namin na mag-resume kami ng July 30, hindi July 23. Assuming po, tama naman, may bagyo. O pwede naman magkaroon ng urgency o emergency o special session. Ang mahalaga doon, notify pa rin kami. At ang hindi kayo notify ng secretariat, Konsehal? Ay, wala po. Tinanong po namin si Atty. Lutz. Kung meron siyang pinadala, wala raw po. Hindi ho namin sinisisi yung mga kasamahan. Pero parang gano'n na rin dahil may itinatago sila at bigla sila magkakaroon ng session na hindi alam ng 17 konsihal. Pero bang dapat itago? Di ba? Baka sinabay ho nila yan kung sinanando kayo sa Ocean Dragon. Nga ho biruin nyo, kampante kami, wala namang session at meron namang konting salo sa Ocean Dragon. Bigla silang nag-session ng walang pabiya piso
hindi nila kami pwedeng sisihin doon. Kung alam lang ho namin, di nandun kami ngayon sa session doon at kami nakikisali sa mga mahalagang mga issue na pinapasa. Tama. Sa mga bagong development ito nangyayari, ano ba ang susunod na kabanata? Ano ba ang sa tingin nyo mangyayari pa? Marami yung nag-aabang talaga, no? Kung yung dating nanonood sa live, nabibilang lamang sa daliri. Ngayon, biglang dumami, naging daan. Dahil pag-aabang nila. At sa amin, hindi pa ho tapos ang laban. Ipaglalaban po namin ang aming karapatan. Kami dapat turi. Kami dapat actually, hindi kami dapat magpa-recognize karapatan namin. Karapatan po namin. Kami tunay na minority group pagdating sa susunod. Aha, so kaabang-abang ho yan. May mga pagbabago pa ang magaganap po ba dyan sa Konseo? May mga tatanong pa ba? Sasabihin ko lang po sa inyo, secret. Kasi binunyag na kagad ni Madjo isip na may 4 pa. Yung biruan nyo binunyag pa niya. Kung sila nag-isip ng gano'n, baka talagang meron silang pinagdududahan sa hanay nila. Sila mismo ang nakakaalam nun. So kaya nila sinasabi yun. Kaya medyo nagdududa rin sila. Baka magkaroon ng loyalty check. Mga kasamahan na lilipat sa grupo namin ay Yorme Isko, lalo na't nakita nila yung overwhelming na service ni Yorme Isko. So sa ngayon, Konsi, kayo lahat ang nagsipagbitiw. So wala kayong mga committee itong 17 na to? Wala po. Kasalukuyan po, mini-meeting ko mga staff ko at pinapaliwanag ko sa kanila dahil sa kawalan ng ating komite, ng ating mga chairmanship, ng ating pagiging assistant majority floor leader, maapektuhan po yung pagpapasahod sa kanila. Pero gaya po ng isang lingkod bayan, gumagawa tayo ng kaparaanan. Sabi ko, tuloy lang pag-servisyo sa Sampaloc at may awan Diyos. Magagawa naman ng paraan yung kanilang inaasahan na sahod. Sabihin nyo, kung sa mga staff nyo, wait lang, mga 8 months lang kayong magtitiis. 8 months sa election. After election ba? 8 months lang sila magtitiis. Tama po yun. Ilang buwan na lang naman ho. Oo, kaya. Nakatagal nga ho sila. Anyway, ngayon, sa takbo ho ngayon ng politika sa Maynila, napaka masalimuto, dating magkakampi, pero ganun ho talaga sa politika, di ho ba? Kayo sasabak sa bilang kongresista, tama ho ba? Opo, natutuwa po tayo sa marami ng mga aplikante, tayo po ang napili ni Yorme Isko bilang opisyal na magiging kandidato niyang congressman sa District 4 Sampaloc po. Aha, okay. Si Konsehal JTB, batang kali to Kahit pagtanong mo kung saan, kilala to si Konsehal JTB. At napakasipag yan At pagka nagka-rego doon, baliktad, tsak, majority floor leader to. Yes. Awa po ang Diyos. Salamat po dyan. Okay. Naku, marami po salamat sa binigay niyong panahon na makibalita siguro kami sa mga susunod pa kung may pagbabago dyan sa City Council na pinamumunan ni Vice Mayor Yul Serbo. Opo. Marami po salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na may paliwanag namin ng aming patas na site. At makakaasa po kayo sa mga susunod na sesyon. Hindi ho kami manggugulo, lalo na sa pagpapasa ng mga mahalagang mga ordinansa at resolusyon. Basta kami po, we will stick with the rules. Kung ano po yung sinasabi ng rules, doon lang po kami iikot sa aming pakikipagtalas-tasan sa kanila. Tama. Okay, marami po salamat. Si Konsehal Joel JTB Villanueva ng 4th District of Manila. Batang Kalian. Salamat sa inyo. Ingat po kayo. Okay, thank you. Mukhang tinalo pa yung mga telenovela dito. Abangan nyo susunod na kabanata. At saka yung talunan. Kaya magaya, para magbago, pakuli muna sila ng buhok sa top. Para refreshing sila. Yan ang top. Intermission muna. Top. The overall vanity for colored hair. Yan, magandang pampakulay yan sa mga, baka yung mga kusel, para mabago naman ng aura nyo. Pakulay sila ng buhok. Yung may mga puti, pwede na magpakulay na itim. Yung itim, pwede na magputi. yung blue, pwede mag-green. Yung green, pwede mag-blue. Blue kasi kay Yorme Isko green ngayon kay Yorme, Mayora. Okay, naku, 10 minutes na lang, magbubukas na ang Creative Nail Salon na Kuya Ruel. Kaya kung gusto niyo magpaganda,
ng inyong kuko at eyelashes. Diyan kayo sa Creative Nail Lash Salon. Makikita yan sa 72 C Scout Alcaraz near Banawe, Quezon City. Yan. Okay, good morning Ate Mercy. Ate Mercy ko, good morning dyan at kila RX at Carlo dyan sa Valenzuela City. Kay Leonard Jeffrey Tan, good morning. Sir Ricky and Uncle Ruel. And siyempre kay Jerry Angustia. Yan. Okay. Basahin lang natin ito pa. Kuya Ruel, ang dami pang nag-comment ito. Election talagang uso ng talunan ng Oo, ganun talaga. Nakita ko nga dati, pero doon sa West Philippine Sea, yung Chinese Coast Guard tumanong. Ganda, dating magkakampi. Ngayon, magkalaban. Kaya nga, nagkamali tayo. Kaya hingi tayo public apology. Hindi pala tatakbong senator. Kundi tatakbong mayor ng Maynila. Gusto na raw niya dyan tumanda siya. Pagbigyan na natin yung Batang Maynila. Pero mayroon pa raw isang sisingit, Kuya Ruel Ganun ba? Bisayang Maynila. May Batang Maynila, Bisayang Maynila. Dako, sa atin nyo lang narinig ko yan, dito sa Double R sa Radyo Balito, sa DZRJ. Bisayang Maynila. Yan, marami yan. Ito si, reaction do sa ating tanong na mga anti-kamote bill. Ano bang masasabi nyo dyan? Ayon kay Racy, marami talaga ang siga sa kalsada na hindi naman sa seminar. Matuto lang magmaneho, akala mo kung sino. Oo nga, ang dami ho niyan. Si Bok Orusya, tama lang yan. Dapat ang LTO ay naglabas ng mga advertisement na nagbibigay kaalaman. Oo nga, kulang din sa information dissemination, Kuya Ruel, no? O to si Eugene Villa, need na higpitan talaga yung mga kamote riders na tikitan if may violation, Ang dami nilang si Heidi, sana sumunod ang mga pasaway na lang, ang mga private public driver natin dyan. Si Joe Zamora, nagbabalik, dapat talagang isulong yan para sa proteksyon ng bawat rider. At mabawasan na ang kamote, kakamot kasi, kaya kamote rider. Nahuli kamot. Nahuli kamot ka lang. Okay. Si Christy Largo, sabi niya, para sa akin, disiplina lang talaga kailangan, pero pag di sumunod, tamang patakaran at bigyan ng tamang parusa. Si George Bico, dapat ang daming matitigas ang ulo, walang disiplina ang dahil. Dapat nga dumaan sila sa matinding seminar, Kuya Ruel, At ikaw, nararanasan mo yan, araw-araw ka nasa kalsada. Hindi lang ako, tayo na pag lagi pumupunta sa estasyon, lagi na kumakati. Bisa may inis ka na lang Bisa magpapasensya, habaan mo na lang pasensya mo, Kuya Ruel. Si Helga Umboy, hindi din naman hinuuli yung mga traffic enforcer, mga nagka-counterflow. Ito si Joey Sano, sabi, pakainin ng kamote ang mga hinayubak na yan. Pakainin ng kamote. Kasi kamote, ito, kainin mo. Kawawa naman yung kamote. Maganda sa kalusugan yan, diba? Maganda sa kalusugan ng ang kamote. Root crops, di ba? Sa English yan. Si Siley Manarang, na-implement na nga nilang anti-distract. Na-implement ba ang ibang driver? Oo nga, good luck na lang daw, sabi niya. Si Eusebio Francisco, si Vanessa, thank you. Si Lalaine Paloma, si Rose Xiao, dapat may sulong at ang batas na yan. Okay. Si Resty Maling, pinapanukala na lang naman. Okay, si Frederick Franco, sabi niya, malaki na po, maski na po hindi na magsulong ang batas uko dito, may existing na pong tayong mga batas. Ang problema lang yung pagpapatupad o implementation. May mga problema dyan, Kuya Ruel. Ikaw ba, Kuya Ruel? Sabi mo nga, dami mong lagi mo nararanas. Mga kamote riders. Ano ba masasabi mo dyan? Hindi, alam mo, sa totoo kulang implementation. Alam mo, pagka tumingin ka sa isang parte lang, tingnan mo kung mayroong lisensya, ang daming wala. Doon pa lang. Doon pa lang. Simula. Ano pa? So, paano sila makakintindi ng batas? Hindi, wala nga wala sa lisensya. So, pangalawa, talagang magkaroon ng manghuli. Kasi pinagbibigyan nyo kagaya ng gusto niya di ba, minsan nakikita mo yung motor, magkakat, masinap pula. Tapos pupunta sa kabilang linya para makapagpunta doon sa kabila. Kasi hindi siya maka-left turn Gaganon muna siya, tapos saka siya. Di ba? Sobrang pasingit-singit. Sobrang ng yung garapal ang pag-violate ng law. So wala talagang respeto sa disiplina. So kailangan pag ganun, pag walang lisensya na huli, automatic impound mo yung motor.
Automatic naman yata. Oh, pagka tapos walang talagang lisensya. dapat, di ba? Tapos, siyempre, hindi naman sa kanya yung sasakyan. Hiniram lang niya. Babayarin mo doon sa ano para matuto. Di ba? Tapos yung may mga tricycle na bawal sa National Highway nandun din. Kaya ang hirap ng ng rules natin. Marami. Actually, stricto ang rules. Batas. Pero wala nagpapa-implement, masyadong maluwag. Okay nga. Sandali pala, meron palang nanawagan na hanggang ngayon daw doon sa Road 10. Sige. Sa Delpan, no? Kabote rin yan. Hindi, rampant ang mga... Kabote rin yan. yung mga truck na nakapark, naghihintay stoplight. Pag may stoplight, may red light, stop. Ang gagawin ng mga kawatan, kinukuha yung mga battery. Mga sampay boy diba, yata. May mga tayo dyan, station, police station, dapat magkaroon ng police visibility kasi talaga ang dami. Kami nga, naranasan namin pagdaan namin, kinuha yung jacket ng tao ko Tapos, pinapababa pa, naghahamon pa. Di ba? Kasi yung sa area na yan, maraming mga informal settlers pero kaya siyempre, medyo di ba, mahirap. yan ang ginagawa ng mga pulis kung di nila kaya. May station na dyan. Hiniwalay na nga yan Dati station 11, di ba? Ngayon may 12, 13, di ba? Sa Road 10 yan, sa may bandang Tondo. So sa North Harbor yan, Kuya Ruel. Talamak, pero walang nagagawa. Dapat asikasuhin nyo matagal na nga problema yan dyan. Di ba? Yung mga sumasampa, basta may makita sila na mabibenta nila, yung battery ng truck, sa ilalim, mga sampay boy. Pag tinanggap mo yung battery may nakita pa nga tayo na tinututukan, kinuha yung cellphone, hinabdo. So pag daan ho kayo dyan sa Road 10, dapat sarado yung lahat ng bintana nyo. Lalo na pag stop kasi dyan umatake sila. Yung problema pagka nag-stoplight Kilala naman ng mga pulis yan dyan Yaga naman? Kilala lang yan, dyan lang naman yan. Mabilis na yun. At sabi nga nila, pag walang nagre-reklamo, wala ang kaso. Mahirap magreklamo. Pagbaba mo, automatic kuyog ka Di ba? Hindi, dapat magreklamo talaga yung dyan. At hindi lang, moto proprio na lang dahil nakita naman sa pinapost niya sa mga social media, yung mga talamak na yung ganyan. Kumilos na dapat ng kapulisan dyan. Manawagan nga kay General Tomas Arnold Ibay. Kasi pakilusin niya mga tao ron, 'di ba? Yung sa presinto ron, 'di ba? Baka tutulog-tulog Baka yung tatanggalin na 70 na pulis dadalhin doon. Kung baka sabihin kulang, ayan na, binawasan na. Doon na lang dalhin, di ba? Muna, 75, marami-rami yun. Kaya saganang atin dapat talaga maganda yung batas na yan at ipatupad talaga. Ang dami namang batas na stricto para dyan sa mga riders. Siguro, tsaka paitin yung information dissemination, tsaka yung pag-seminar talaga, gawing hipitan. Hindi yung seminar na pera-pera lang. Kundi dumaan talaga sa seminar yung para siyempre kung ako rider ako, abusado ako, ipe-penalize ako ng 3 days o 4 days, masakit sa akin yun. Okay. Diba? So maging disiplina. Tama, kaya bumunot na tayo bago tayo mag-end. Sinisayas na tayo Kuya Ariel. Okay, ang nanalo, 3 winners na to, si Frederick Franco, direct message mo lang kami sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido. Si Ronald Tumbaga, nanalo rin, 100 pesos load. At si Suki si Ronald Tumbaga. Si Enrique Bista, direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido. Okay, paalam ka na, Kuya Ruel. Sa lahat ng nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Dito sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Okay, bye-bye. Happy weekend. Good morning, Binis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.